Mahigpit na hinawakan ni Renz sa isang braso si Althea. Hindi na yun nagawang bawiin ng babae dahil hinila na siya nito palapit sa kanya upang masipati ng tingin, upang masuriin ito. Tinatanong kita. Sinalubong ng tingin ni Althea ang mga mata ni Renz na nakatingin na sa kanya. Kung masama ang tingin ng lalaki, dinoble niya ang sama ng mga titig niya. Hindi siya nito masisindak ng dahil lang dito. Dapat nitong ilagay sa lugar lahat. Wala ka na roon, Mr. Salmeda. Napahilamos na sa mukha si Kenzo, sabay kamot ng ulo. Mukhang hindi nga yata siya nagkamaling may iba pang namamagitan sa dalawang ito. Hindi lang yon, sa loob pa yata ng company niya planong mag-aminan ng nararamdaman ng dalawang ito. Masakit yun sa part niya, pero anong karapatan niyang pumagitna? Hindi ka ba nahihiya na gumagawa ka na dito ng eskandalo, Mr. Salmeda? Paalalang tanong ni Althea. Parang hangin na dumaan lang kay Renz ang mga sinabi niyang iyon. Abala na kasi ang lalaki sa pagtitig ng masama kay Ruby, natahimik pa rin na parang nalunok ng dila niya. Sa itsura nito, alam niyang may nangyaring iba sa kanila. Ikaw bang may gawa nito? Nanginig na sa takot ang kalamnan ni Ruby na lumingon kay Kenzo na sa sandaling iyon ay problemado pa rin. Hindi siya basta makasingit. Iba ang ugali ni Renz, lalo na kapag galit na galit at alam niya yun dati pa. Walang nagbago dito. Hindi ka rin sasagot? Lumaban lang ako pabalik sa kanya, Mr. Salmeda. Tignan niyo yung mukha ko. Namamaga, hindi ba? Dahil yun sa kagagawa ng kamao niya. Ilang beses niya akong pinagsasapak at sinuntok. Pinuntirya niya talagang mukha ko para sirain. Hindi lang sa katawan niya pinatama lahat. Tama nga naman si Ruby. Halatang maganang mukha niya. Hindi lang yun. Halos pumutok din ng isang kiling niya. Marami rin siyang kalmot, hindi lang sa braso kundi sa leeg at sa may puno rin ng tenga. Kung titignan mabuti, si Ruby ang lihado sa kanilang dalawa. Ito ang mas nasaktan at napuruhan. Tinapunan ni Ruby ng tingin si Althea na pinandilatan lang siya ng mata. Akala mo kasi nakikipaglaban sa... Tinatanong kita kanina pa at hindi ko hinihingi opinyon mo sa mga nangyari. Ikaw bang may gawa ng mga galos at sugat sa kanya? Parang naghang bigla ang utak ni Ruby. Hindi na alam ang isasagot. Dapat talaga tumahimik na lang siya tinintay itong makaalis. Kapag sinabi niya namang oo, lagot siya. Kapag sinabi niyang hindi, sino naman ang ituturo niyang salarin? Siya rin naman ang ginugulping na abutan ni Kenzo. Base sa reaksyon mo, ikaw nga may gawa nito sa kanya. Puno ng galit ang matang bahagyang hinila na ni Renz si Althea sa kanyang tabi. Hinarap na si Kenzo na mukhang wala na sa tamang isip at problemado pa rin habang tahimik pa rin doon. Ang ganda ng company niyo pagdating sa business and employee benefits. Pero pagdating sa mga ganitong issue o kaguluhan, anong action mo? Hindi ka ba nag-i-issue ng suspension? Termination of contract? Firing the employee that caused trouble all at once? Mr. Marquez! Sunod-sunod na napalunok si Kenzo. Mali niya na pero maayos na naman ang lahat ng yon. Anong ginagawa mong action sa mga employee nang bubuli at nananakit ng kapwa nila trabahante habang nasa trabaho? Wala? Nothing at all? Pagagalitan lang tapos wala na kaagad? Ganon lang, Mr. Marquez? Anong klaseng disciplinary action lang yun? Disciplinary lang? Nawawala yung action. Ganon ba dapat? Mr. Salmeda, nagkakamali ka ng halatang kinukonsinti mo ang mga gawain ng employee mo. No wonder, Mr. Marquez, hindi sila nagtatanda dahil wala kang parusang pinapataw. Hahayaan mo lang silang mag-away. Mali ang akusasyon mo, Mr. Salmeda. Last time nagsuspend ako ng ilang araw lang yun dahil pinabalik mo rin naman kaagad. Sa tingin mo hindi ko malalaman? Wala kang isang salita, Mr. Marquez. Konsintidor ka at wala kang paninindigan kung nasaan ang tama. Umiling-iling pa si Renz sa kanya. Paano ko naging seryosong epekto? Sorry na lang? Ramdam ni Kenzo ang bigat ng mga tingin na Renz sa kanya. Dismayado ito to the point na parang anumang oras ay makakatikim siya ng sapak. Hindi niya napaghandaan ang panermo nito. Anong kalokohan ng kumpanya mong ito, Mr. Marquez? Na kapag mamahalin ang sasakyan mo at mamahalin ang mga gamit mo, ay kung ano-anong isyong ibabato sa'yo. Kasama ba yun sa trabaho? Napakaliit pa nga ng kumpanyang ito kung tutuusin, tapos ganyan na pakikitungo ng mga employee mo. Nagbulungan ang mga nakarinig ng litanyang yun ni Renz. Sumilip-silip pa sa kanilang karamihan na tila tinitignan ang magiging reaksyon ni Kenzo sa tinuro ng isa sa business partner niya. Ngunit dahil natatakpan yun ng mga kasamang bodyguard ni Renz ay bigo silang masilayan yun.
Mr. Salmeda, you are so being dramatic and unrealistic here. Sakop ko ano mang kaguluhan dito at labas ka na doon. Huwag kang sumausaw at makialam. Sa tingin mo, bakit hindi ako pwedeng makialam pagdating kay Althea? Napanganga si Ruby para sa kanya'y tahasan na nitong inaamin ang relasyon na meron sila. Mr. Salmeda, hindi sa hinahamak namin si Althea sa pagmamaneho, papasok na sasakyan at pagpapakita ng mga mamahaling gamit. Subalit hindi ba nakakapagtaka? Kung saan niya nakuha ang perang ginagamit niya pambili noon? Baka naman kasi may nagbibigay. Nagre-regalo ng mga bagay na yun sa kanya tapos business partner pa ng Marquez Designs. Igigit mo pa rin ba yan, Ruby? Ipipilit mo pa rin ba na gamit ko ilimos sa akin ng ibang tao? Grabe! Hindi ko na masukat kung gaano kalala ng mga insecurities mo. Hindi na napigil ni Althea na harapin ng babae. Gigil na naman siya sa mga pinagsasabi nito. Agad na muling pumagitna si Kenzo sa kanila sa napipintong muling paglalaban dahil gumigiri na naman kay Ruby ang nanggigigil na si Althea. Hindi na siya papayag na muling mag-rumble sa opisina niya ang dalawa. Ruby, may warning na wika ni Kenzo upang pigilang magsalita, subalit ang gaga, dere-derecho pa. Nagpapagamit siya ng katawan sa iba, kabit siya, homewrecker at alam mo Mr. Salmeda, alam na lahat dito sa office kung ano mo siya. Kabit mo siya kaya ganyan na lang ang ginagawa mong pagtatanggol. What? Tama bang narinig ko? You are accusing Althea to be my secret lover? Bumaling si Renz kay Kenzo na mariing napailing-iling na ng ulo. Kahit kailan talaga sakit sa brain cells ni itong si Ruby. Hindi niya lang talaga mapatalsik sa trabaho dahil sa dami ng naitulong nito at connection sa iba nilang mga investors at business partners. Base sa ugali nito, oras na tanggalin niya ang babae baka lumagapak din ang Marquez Designs dahil nag-pull out ang karamihan nilang kasosyo. Si Althea, kabit ko? Tama ba ako na narinig Britney? Natatawang baling pa ni Renz sa sekretary niya kahit pa nabanggit naman na nito yun. Hindi na napigilan ni Althea ang mahinang matawa. Hindi dahil sa sinabi ni Ruby kundi dahil sa reaction ni Renz. Iniisip niya tuloy kung ano ang isasagot nito kay Ruby na pinangahawakan pa rin ng paniniwalang isa siyang kabit. Kailangan ko magsalita dahil wala namang magsasabi nito sa'yo. Mawalang galang na lang po Mr. Salmeda para sa kumpanyang ito. Doon na pagtanto ni Renz na hindi dahil sa mga mamahaling gamit ni Althea kaya galit ang mga kasamahan niya sa trabaho. Kung hindi dahil sa ang alam nila ay kabit niya ang babae at yun ang kinakagalit nila lalo na ng sekretary ni Kenzo. Nilingon ni Renz si Althea ng mga matay nakaburo na rin sa kanya. Hinintay ko anong magiging sagot niya sa paratang ni Ruby na wala namang basehan. Sa gitna ng namagitang katahimikan ay naglapitan pa sa may pintuan ng opisina ni Kenzo ang mga employee na nais na namang marinig at hindi palalampasin ang magiging sagot ni Renz. Kuryoso din sila kung ano ang sasabihin nito. Pilit na hinuli naman ni Althea ang mga mata ni Renz. Kailangan niya itong pigilan, subalit naging mailap ito. Kung kanina ay gusto ni Althea na aminin ito ang tunay nilang relasyon, ngunit ngayon ay ayaw na niyang malaman iyon ng iba. Mas lalo na siyang mapapahama kapag ginawa ito ni Renz. Wala akong kailangang ipaliwanag sa inyo dahil itong si Althea. Tumigil sa pagsasalita si Renz at masinila niya papalapit sa tabi niya si Althea na nandidilat na ngayon ang mga mata. Puno ng pakiusap. Naitigil na ni Renz ang anumang pinaplanong sabihin. Si Althea ay asawa ko. Mag-asawa kami. Hindi na kailangan ng proof. Asawa ko siya sa loob ng 3 taon. Hindi ba nakakatawa kung hihingan niyo pa ako ng proof para patunayan lang na ang babaeng ito ay totoong Mrs. Almeda? Binalot ng katahimikan ng buong opisina. Parang nabingi ang lahat ng mga empleyadong nakarinig ng mga salitang binitawan ni Renz na paawang pang mga bibig ni Ruby na kasya ng isang kamao sa sobra nitong pagkagulat. Papaanong? Nagpalingaling ang babae, humahanap ng makakausap niya doon. Hindi na masabi ni Ruby ang mga salitang nais ng itanong pa. Samantalang si Althea naman ay halos mabali na rin ang leeg sa pagtingala kay Renz. Expected na niya na sasabihin niya ni Renz sa lahat pero yung ganito kalakas ang confidence na parang wala lang iyon ang hindi niya inaasahan. Masyadong mahal nito si Eleanor kaya hindi niya alam kung anong nagtulak dito para magmalaki pang isiniwalat ang sekreto. Oo, tama ang mga narinig niyo. Hindi ako basta gumagawa ng kwento. Totoong asawa ko si Althea at hindi ko siya kabit kagaya ng iniisip niyo kaya pwede ba? Huwag niyo nang pag-initan. Doon pa lang nag-react ang mga employee na labis din ng pagkagulantang. Nagsimula silang lumayo sa pintuan ng opisina at bumalik sa table nila para maging bubuyog. Nagsimula silang mag-usap sa mababat halos pabulong na tinig
Natatakot na marinig ni Renz at pagbalingan pa. OMG! Tama bang narinig nating pasabog? Oo nga, si Althea na PA lang ni Mr. Marquez at si Mr. Salmeda na business partner ay mag-asawa. What the fudge? Ang laki nitong balita mga sisi. Oo nga, narinig din namin. Wala naman sigurong dahilan para sabihin ni Mr. Salmeda yun kung hindi naman pala totoo. Pangalan, reputasyon niya at kredibilidad bilang tao at businessman ng lahat na nakataya dito. So, totoo ang lahat? Kaya nga, hindi rin siya mukhang nagbibiro lang para kay Althea. Kaya siguro lagi siya nagpupunta dito dahil binibisita niya si Althea. Hilaw na ngumiti si Kenzo. Hindi pa nga sila tapos sa issue ng sabunutan ng dalawa niyang employee. Tapos eto na naman si Renz at tinagdagan pang magiging usap-usapan ng mga employee niya. Napakamot na siya sa ulo. Lihim na napamura. Hinarap niya na si Renz, ngunit hindi niya magawang magsalita. Para siyang pinutulan ng dila. Sinilyapan niya si Althea na sa mga sandaling iyon ay nakatingin pa rin sa mukha ni Renz. Hindi pa rin ito makapaniwala. Iyon ang emosyong nakabalandra sa mukha ng babae. Sino nga namang hindi magugulat? 3 taon siya nitong tinago sa lahat at hindi magawang ipagmalaki. Tapos ngayon, bigla na lang nitong aaminin ng lahat kung kailan linggo na lang ang binibilang ng completion ng process ng kanilang annulment. Sino ba naman ang hindi mawiwindang sa ugali niya ni Lawrence? Grabe ang ganap ngayong araw. Hindi pa rin ako makapaniwala na katrabaho natin ang tunay na asawa ni Mr. Salmeda. Shit naman, malaking T. Nagpatuloy pang magbulungan ng mga employee habang sina Renz, Althea at Kenzo ay salit-salita ng sukatan ng mga tingin. Kung ganoon, sino pala sa buhay nila si Miss Eleanor kung naritong totoo niyang asawa? Kailangan pa bang itanong yan? Malamang yun ang totoong homewrecker, ang totoong kabit. What? Ang tagal nating naniwala sa mali. Hindi na makahuma si Ruby, bigla siyang binalot ng kakaibang takot. Ilang beses niyang tinignan si Althea. Kapag dakay lumingon siya kay Kenzo na parang puno ng kawayan lang itong nakatayo doon. Walang kahit na anong emosyon ng buong muka, ni hindi ito nagulat sa narinig. Dapat ngayon pa lang ay magalit ito dahil nagsinungaling sa kanya si Althea noong nag-apply at sinabing single siya. Kung sakali hindi na yun maitatanggi ni Althea dahil si Mr. Salmeda na mismo ang siyang nagsabi. Doon na nagduda si Ruby na matagal nang alam ng amo ang tungkol sa marital status ni Althea. Baka pa nga kaya madalas na pinagtatakpan nitong babae ay dahil sa alam nitong madilim na katotohanan iyon ng isang lihim. Wow, just wow! Tanging nasabi ni Ruby, sabay suklay ng daliri sa kanyang buhol pang buhok. Patong-patong ng mga katanungan na bumabalot sa isipan ni Ruby, subalit hindi niya maisatinig dahil hindi gaya ng dati, may takot na siya ngayon na magkamali sa mga salita. Hindi naman nakaligtas iyon sa paningin ni Althea. Malamang paulit-ulit na tinatanong ng mga kasama niya sa trabaho kung paano nangyari yun. Paano siya naging asawa ng isang mayamang CEO? Mukha naman siyang isang ordinaryong tao. Bakit niya piniling magtrabaho sa Marquez Designs kung asawa pala siya ng mayaman? Hindi niya naman sila masisisi dito. Is this kind of a prank? Imposible. Ang babaeng yan, asawa mo Mr. Salmeda? Ulit pa ni Ruby sa tanong habang pinipilig ang kanyang ulo. Hindi siya pinansin ni Renz. Isang pasabog pa ang dala niya kaya siya pumunta doon na paniguradong magpapatuliro sa utak ng babae. Ang ipadampot niya ito sa mga pulis. Yes, at kaya din ako nandito ay dahil sa business kay Mr. Marquez. Pumunta ako dito para ipagbigay alam na na-restore namin ang data ng CCTV sa parking lot at malinaw na napanood namin kung sinong salarin at gumasgas ng bagong bili kong sasakyan kahapon. Dere-derechong wika ni Renz, sabay lingon kay Althea. Yung sasakyan na minaneho ng asawa ko papasok kahapon. Nanlambot ang dalawang tuhod ni Ruby. Pakurap-kurap naman ang mga mata ni Althea na nagmamatsyagla sa paligid. Hindi pa rin ito nakakabawi sa revelasyong iyon ni Renz. Ano pang hinihintay nyo? Papasukin nyo ng mga kasama nating mga pulis at ipadampot ang babaeng yan para pagbayarin sa kasalanan. OMG, is this a joke? Patay, mayaman niya sila, mahirap manggain. Naku, baka idamay tayo. Bakit tayo madadamay? Si Ruby naman talagang number 1 lang na bully. Napaniwala niya tayo na masamang babae si Althea, hindi ba? Sa narinig ay mabilis na pumagitna si Kenzo. Hindi siya papayag sa nangyari. Panibagong kaguluhan iyon kung hindi niya mahadlang ang mangyari. Mr. Salmeda, hindi mo pwedeng gawin ito. Sa ginagawa mo,
Bakit hindi? Inaapi sa company na ito ang asawa ko. Nagasgasan ang bagong bili kong sasakyan. Alam mo ba na si Althea ang pinakauna pa lang na nakapag-drive ng sasakyang iyon? Tapos gagasgasan lang ng sekretary mo dahil sa insecurities niya? Hindi ako papayag. Mr. Salmeda, pwede bang isettle na lang natin ito sa tahimik na paraan? Hindi na kailangang, no, Mr. Marquez. Kung hindi mo siya kayang turuan ng leksyon, ako nang gagawa nun sa kanya para naman magtanda siya. Ako ang magpaparana sa kanya ng tunay na parusa. Nang pumasok na mga pulis doon ay humandusay at naglupasay na si Ruby sa sahig. As if na kapag ginawa niya yon ay maawa ang mga pulis na damputin siya. Pumalaho pa ito ng iyak na parang batang inagawan ng laruan. Ganun pa man, walang epekto yun kay Renz at Althea. Tanging si Kenzo ang may bakas ng awa sa kanyang mga mata habang nakatingin dito pero wala naman siyang magawa dahil kasalanan nito. Naikuyom niyang kamao, pinaigting ang panga. Miss Ruby, hindi na yun malinaw na narinig pa ni Althea dahil sa umatungal na ng iyak ang babae. Marahan na nagpupumiglas, ayaw bumangon at ayaw magpalagay ng posa sa mga pulis sa mga kamay. Matapos na ipakita at basahin sa kanyang nilalaman ng warrant. Mr. Marquez, pababayaan mo na lang ba akong sapitin ito? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa kumpanya mo. Sir Kenzo, tulungan mo ako! Sa pilitan nitong kinaladkad palabas ng mga pulis. Tumindi pang galit doon ni Kenzo. Tumahimik ka. Gagawa-gawa ka ng kasalanan tapos kapag nahuli ka, daig mo pang hayop na itutumba. Bahagyang nakaramdam ng awa si Althea, pero nung kang hihilingin niya na palagpasin ang ginawa nito. Hindi mo na kailangang makialam sa kaso. Kami nang bahala, Althea. Sisiguraduhin ko na kung anong mararanasan ni naman ng Sally ay mararanasan din niya. Si Renz na tinitignan ng reaksyon ni Althea na bahagyang lumambot na. Mr. Salmeda, kailangan ba nating umabot sa ganito kung ginawan mo ng paraan noon pa ang kalapastanganan ng sekretary mo? Eh hindi sana, hindi humabang sungay niya. Hayaan mo't akong puputol noon para sa'yo. Kahit tulungan mo pa siyang mapagaan ang kasalanan niya, hindi pa rin ako papayag na daanin niya lang ako sa pera. Kailangan niya magtanda. Ang sama ng ugali niya. Doon nagwakas ang karera ni Ruby bilang sekretary ni Kenzo at numero 1 bully ni Althea. Winakasan ito ni Renz ng ganun-ganun lang. Anong mangyayari ngayong makukulong si Ruby dahil sa ginawa nitong kabulastugan kay Althea? At bakit nga kaya ginagawa ito ni Renz kay Althea at proud na sabihing asawa niya si Althea? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.